At ang matindi pa niyan, mga ka-GP Natics, bukod dito sa ginawa na pagtakbo na ito ni Man Scarpio na halatang takot, mga kababayan, yung kahapon po yung pagbabanta ni Baste Duterte, ito po ay nagpapakita rin na talagang mga kababayan, irritable na sila, buwisit na sila, pikon na sila, na hanggang ngayon ay si BBM pa rin po ang nakupo, mga kababayan, sa Malacanang, na hindi pa rin nila mapalitan at wala silang magawa dahil hindi po sila sinusuportahan ng taong bayan, hindi rin po sila sinusuportahan, mga ka-GP Natics, ng mga militar na talagang inaakala nila sa una pa lang ay magiging kakampi nila. Kaya nga po gustong hawakan ni Sara Duterte ang DND para nang sa ganon ay maging puppet nila ito. Subalit po utak din, mga kababayan, ang iba pang nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos at ang Pangulo mismo na hindi po ibinigay kay Sara Duterte ang posisyon ng DND, mga ka-GP Natics. Kaya ang ginawa nito ngayon, yung pagbabanta, yung pagdideklara ng Rage Coalition ng mga grupo, mga kababayan, ito po ay positioning dito. Ang pinag-uusapan dito, mga ka-GP Natics, ay kung sakali na si VP Sara Duterte ay ma-impeach, ay gagawa sila ng paraan at ang ipapalit nila, ang i-install nila bilang tatakbo, mga kababayan, na Pangulo ng Pilipinas ay si Baste Duterte. O ito, pakinggan nyo, mga ka-GP Natics, yung paghahamon dito ni Baste, no? Na ang ulo lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang gusto nila. Pero ito ay nagpapakita ng frustration sa kanilang part. Ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Ang politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra, gusto nyo pa? You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Wow, give back to the people, mga kababayan. Sino ba ang sumira ng gobyerno natin? Sino ba ang mga baboy? Sino ba ang tawag dito nagwalang hiya sa mga kababayan natin na hindi man lang po binigyan ng due process? 'Di ba yung mga Duterte? Kayo naman Baste masyado. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Grabe, mga ka-GP Natics. Ulo lang daw ni Bongbong Marcos ang kailangan nila. Parang si parang si Inday Lustay lang, mga ka-GP Natics ang style. 'Di ba? Pero again, mga kababayan, iyang pahayag na 'yan, no? Pag sinabing ulo ni Bongbong Marcos, it's tantamount na gusto nila, mga ka-GP Natics, na either matanggal sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos o kailangan, mga kababayan, ay gurgurin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang naman 'yun 'di ba? Pero nasan ngayon si DILG Secretary, mga ka-GP Natics? John Vic Rimulya. Kilos-kilos, galaw-galaw, Secretary John Vic. Dapat may inisyatibo kayo, hindi kailangan utusan kayo ng executive, no? Hindi kayo kailangan utusan ng ating Pangulo para kumilos, para gumalaw. Dapat yung mga ganitong mga bagay, kayo na ang bahala, kayo na dapat ang kusa dito na umaaksyon, hindi yung pinagbabantaan ng Pangulo, may mga sinasabi ng ganito. Tandaan po natin, mga kababayan, ito po na kanilang lugar na pinuntahan, hindi po ito Freedom Park. Hindi po ito, mga kababayan, Liwasang Bonifacio. Okay? So, ano pa ang iisipin natin kapag sinabi na kailangan lang naman natin ang ulo ni Bongbong Marcos? Wala nang ibang ibig sabihin yan. Huwag nyo namang sabihin, mga kababayan, aalagaan nila si Pangulong Bongbong Marcos.
Siyempre, iba yung plano nila dyan. Galit nga sila eh. Pag galit ang tao, it's either palayasin, magkudita sila, or gorgorin. Umisip ng paraan para mapalayas sa pamamagitan ng pagpatay. So therefore, mga ka-GP Natics, dapat ang dito nga lang ako nakakita sa ibang bansa, yung mga kinukwento nyo sa akin, di ba? Yung mga tumatawag sa akin. Oh, kapag may nagbanta sa Pangulo, nandun na kaagad sila sa harap ng bahay. No nagbanta. Uhulihin kaagad. Pero dito sa atin, wala eh. Walang inisyatibo. Pero dito man natin malalaman, tama yung sinabi ni Pebbles Talakera. Mga kababayan, dito natin malalaman kung sino talaga yung totoong kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos na mga nasa tabi niya. 'Di ba? Hindi kasi nakikita natin, oo nga, nandyan nga sa tabi niya. Eh hindi naman niya kakampi. Iba naman ata ang pinagsisilbihan, pero sumasahod sa gobyerno. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Florida Luna, I was DDS-GP, I opened my eyes. My decision was right. Well, thank you so much, Ma'am Florida Luna. 'Di ba? At least. Oh. Isa ka sa mga na-convert. Isa ka sa mga nalinawan. Kasi mga kababayan, isipin nyo na lang. Sabi ko nga po sa mga nagdaang vlog natin, 'di ba? Pare-parehas lang yung yung mga narrative ko, pero totoo 'yun. Mga ka-GP Natics, kung DDS kayo, 'di ba? Naniniwala pa rin kayo sa mga Duterte, mag-isip-isip na po kayo. Baka mamaya may tama na kayo. Kung may tama ba kayo o may tama na kayo, 'di ba? Dalawa lang 'yon, may tama sa utak or tama ba kayo ng desisyon nyo. 'Di ba? Baka kailangan nyo nang magpatingin. Baka kailangan nyo na, mga kababayan, na tumakbo sa ospital, tumakbo doon sa mental para ipaalam kung meron na talaga kayong problema sa utak, baka tornilyo no nahuhulog na. 'Di ba? Napakawalang kwenta. Na hindi man lang nagpa-press con. Oh, wala man lang sinasabi. Ang NBI, hindi rin natin alam. Kala ko, nung mga nakaraan, lagi nagsasalita tong mga to. Pero bakit dito? Kapag yung mga tao ay masasabi natin nasa gobyerno, 'di ba, kagaya ni Mayor Baste Duterte, bakit yung mga taong gobyerno natin ay hindi nagsasalita laban sa kanila? Bakit nananahimik sila? Pero kapag yung mga tao ay wala na sa gobyerno, mga kababayan, mga saling pusa lang, itong mga taong gobyerno natin, agad-agad nagsasalita. O GP, kala ko ba kampi ka kay Melvin Matibag? Well, sabi ko nga, mga kababayan, kapag magandang ginagawa, pupurihin natin yan. Pero kapag nakikita natin na babagal-bagal sa mga aspetong ganito, mga kababayan, dapat natin silang kalampagin. Dapat natin silang tawagang pansin. Huwag nating konsintihin. Dahil mga ka-GP Natics, Pangulo at bansa po natin ang nakasalalay dito. 'Di ba? Kung okay lang sana sa akin kung matanggal ang Pangulo, karapat-dapat ang papalit. Ang problema, ang gusto nilang ipalit, mga kababayan, isang babae na wala naman laman ng ulo. Isang babae, mga kababayan, na puro karahasan ang gusto. Isang babae, mga kababayan, na hindi po masagot-sagot ang mga paratang laban sa kanya. Bloodbath daw kuno. Yung bloodbath mukhang bad breath. Diba? Yun lang naman yun eh. Sa totoo lang. Ako, kung halimbawa, talagang ginusto ng taong bayan, maalis si Pangulong Bongbong Marcos, wala tayong magagawa. So be it, 'di ba? Wala tayong magagawa kung 'yun ang ginusto ng taong bayan. At ang papalit talaga, yung karapat-dapat, yung matalino, mas matalino kay Pangulong Bongbong Marcos, may nagagawa sa bayan, 'di ba? May nagagawa sa mahihirap, may nagagawa po sa bansa natin. Ay hindi. Ang gusto nilang ipalit, mga kababayan, yung lakwatsa ng lakwatsa, hindi marunong sumagot, 'di ba? Hindi marunong mag-isip, parang bata, spoiled brat. 'Yun ang gusto nyong ilagay.
Wag na kayong mga ka-GP Natics, wag na kayong umasa na gumanda ang Pilipinas kapag nagkataon. 'Di ba? Sir Ronald Mediana, tama 'yung sinasabi mo. Oo, iba yan. Tapos maliit na tao, kulong yan. Tapos press con agad, nahuli na agad. Sabi ni Marian Kit Greda, dapat talaga ganun Sir GP, kaya dapat palitan na lahat ng mga walang kwentang nakapwesto sa gobyerno. Hindi man lang may pagtanggol ang Pangulo at sa lahat ng mga bumabastos na nagpapakalap ng fake news. Correct. Yung isa, yung PCO, ganun din eh. Naglabas ng kanilang statement nung nakaraan, uhulihin lahat ng nagpapakalat ng fake news. Pero nung usapin na sila Guanzon, yung mga malalaking tao na ang nagpapakalat ng fake news, hindi man lang binanggit. Pinagtatanggol pa ng iba ka naman sinusurpresa lang, kalokohan. Kalokohan. Oh, kita nyo si Bugris. Kung tutuusin mga kababayan, hindi siya kagaya ni Maharlika. Nandun siya sa Dubai. Pwede siyang pabalikin dito. Oh, dahil yung kaso ni Bugris at kaso niya dun sa Dubai, mga kababayan, ay may pagkakaparehas dito. Parehong kriminal. Hindi kagaya dun kay Maharlika, ang cyber libel dun, sa kanila ay civil lang. Dito sa atin krimen. Kaya hindi mapabalik-balik yan si Hitad, mga ka-GP Natics. Oh, pero kumikilos ba ang DILG para mapabalik? Para makasuhan yan sila Bugris? Wala eh. Paano, mga ka-GP Natics? Ang matino lang ata na nakikita ko dito sa PCO, si Atty. Claire. Halos lahat yan, basura na eh. Sa NBI, inaantay ko sila na magsalita ngayon si Melvin Matibag. Kasi kay DILG Secretary John Vic, wala na akong aasahan dyan eh. Diba? Sa PCO, kaya papalit-palit ang tao dyan kasi unti-unti silang nabubuking. Mula kay Trixie Angeles hanggang sa kauli-hulihan, mga ka-GP Natics, na tao na inalis dyan sa PCO. Yung iba nga hindi pinangalanan eh. Ang mga pinangalanan lang dyan, yung sekretary ng mga natanggal. Pero yung mga undersecretary, hindi nyo natanggal, hindi yun pinaalam. Si Emerald, di nyo alam na natanggal na yan eh. Si Emerald ngayon, mga kababayan, tao na ni John B. Cremulya. Oh, di nyo alam yon. Kasi mabait ang Pangulo natin, yan ang mali sa kanila. Sobrang bait. Dahil sa sobrang bait, maraming umaabuso. Paulit-ulit, tinatarantado sila. Oh, sa sobrang bait, nakipag-alyansa doon sa mga tungak, sa mga gago ng mga Duterte. Yung pala, matagal nang may plano sa kanila. 'Di ba? Alam niyo kung kanino dapat magpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos? Dito, didiretsuhin ko na kayo, mga kababayan. Alam niyo ba yung kwento ng shabu? Yung almost 1 ton na nahuli sa Tondo, mga ka-GP Natics? Noon, hindi naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na ang mga Duterte ang may gawa. Lahat ng mga katarantaduhan na pagpapakalat ng shabu at mga pogo at kung ano-ano pa, hindi naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Oh, pero anong ginawa ni Trillanes? Nagpakita ng mga ebidensya. Kaya sila Trillanes, sila Abalos, yan ang magkakasundo. Trinabaho nila noon. Mga kababayan, nagkaroon lang ng problema kasi nagkaroon ng technicality na naman. Kaya yun sila Police Master Sergeant Mayo, di ba, nakalaya? Pero ang totoo, doon sila simula nagkabukingan. Dahil mismo yung mga police, mga kababayan, na mga tinapon sa Mindanao dati, pinagbabalik lang din yan. Sila mismo nagkakalat ng mga puting substance. Sila mismo, nag-aaway-away sila. O, nung pinaimbestigahan ng Pangulo yan, dyan na nagsimula yung Quadcom. O, dyan na siya simula nagtiwala, dyan na siya naniwala na may maraming katarantaduhan. Itong administrasyon ng nakaraan. Administrasyon ni Digong.
Maging yung kaso, mga kababayan, dyan sa West Philippine Sea. Diba? Na merong secret agreement. Hindi rin naniniwala dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Mabuti may mga lumalapit. Mabuti may mga tao na kaibigan din naman nila. Well, kaibigan pero naging kalaban din sa politika. Oh. So doon ipinakita lahat kay Pangulong Bongbong Marcos. Simula noon, mga ka-GPnatics, hindi na siya nagtiwala. Naging vigilante na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nanggigigil sa kanya mga Duterte. Kaya nanggigigil sa kanya si Sara. Kasi ang plano talaga nila, lahat ng pinag-uutos, lahat ng mga iniwan ng mga Duterte, yung continuity na binabanggit lagi ni Sara, yan yung isang pinanggigigilan nila kasi gusto nila lahat ng policy ng dating administrasyon kopyahin ni BBM, ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya po sinunod yun. Maging ang agreement sa China, yung secret agreement, hindi niya sinunod yun. Oh, yung foreign policy, hindi rin niya sinunod yun. Kaya nanggigigil sila. At konti-konti nang lumalabas, maging yan nangyari dyan kay Kibuloy, mga ka-GPnatics. Yan ay pinagsama-sama din po. Pinagsama-sama na mga kaisipan, pinagsama-sama na mga impormasyon. Sila Kibuloy, yung sa Agila dati, at maging dito kay Digong, lahat yan. Oh. Sana ang may point na DOJ si Benhur Abalo sa DOJ, sa DILG si Sentry na. Well, marami nang lumalabas na espekulasyon. Sana maging totoo, mga kababayan. At sana hindi lang puro espekulasyon na mapapalitan si John B. Cremulya. Nakita natin, ito pa, isa pang sasabihin ko sa inyo. Alam nyo ba, mga kababayan, na itong si Sigrid Fortune, kung di ako nagkakamali ayon sa aking research, mukhang itong si Sigrid Fortune, mga kababayan, ang kanyang asawa ay kapatid nila John B. Cremulya at ni Boying Rimulya. Kilala nyo si Sigrid Fortune? Yun po, mga kababayan, ay kasama po sa 16 lawyers nitong si Sara Duterte. Nagtatanong lang ako, mga ka-GPnatics, kung totoo. At syempre, abogado yan, trabaho nila. Kahit sabihin natin na bayaw yan nila John B. Cremulya, nila Boying, mga ka-GPnatics, hindi natin kayang patunayan. Pero, mga ka-GPnatics, what if, di ba? Kung nagkakaroon ng connivance, pag nagkakaroon ng mga, alam nyo na, yung mga usapan na privately lang dapat, na itatawid dun sa kabila, paano yun? 'Di ba? Sabi ni Dan Zenon, mahina mamili si BBM. Hindi, mali yan, Dan Zenon. Alam nyo ang totoo, kaya parang tingin nyo mahina si BBM kasi that's part of the coalition. Yan yung naging epekto or yung masamang epekto ng coalition. Yan yung bunga ng unity team. Kasi bago binuo yung unit team, nagkaroon yan sila, mga kababayan, ng regulasyon. Nagkaroon yan sila ng mga usapan. Okay, so, para maging unit team tayo, kasi di ba ang coalition naman, ang plano nila, ang talagang goal nila is to win. Secure, mga kababayan, yung pagkapanalo noong 2022 election. Of course, dahil nga kailangan maging mag-unite sila, magkaroon ng coalition, mayroong mga kasunduan. 'Di ba? Yung mga kasunduan na yan, pasok diyan yung mga kasunduan na may iiwan ng mga tao si Digong Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Tapos syempre, mga kababayan, yung mga tao ni Digong, namimili rin yan ng mga taong ipapasok. Yan ang mali. Hindi yan nakita kaagad ni Pangulong Bongbong Marcos doon. At isa pa, yung mga taong pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, naging abusado din. O sinong halimbawa? Si Vic Rodriguez, di ba? Ano bang balita kung bakit natanggal si Vic Rodriguez? Mga ka-GPnatics, gumagawa ng sariling desisyon. O, ang pinakamasaklap pa dyan, mga kababayan, nagkakaroon siya ng conflict of interest.
Dahil yun sa sugar fiasco, kamag-anak niya yung mga binibigyan ng mga prioridad. Nagbibenta pa raw yan ng pwesto sa gobyerno. Oh. Kaya hirap na hirap si Pangulong Bongbong Marcos na i-organize yung kanyang mga tao dahil nga po mga kababayan, halos lahat ng mga nakaupo ay tao ng mga Duterte. Dahil yan ay part ng koalisyon. Itanong nyo pa, mga ka-GPnatics, kila JDB. Kami nga mismo nagulat kami dyan sa nangyari na yan Bakit kanyo? Yung UBIP, akala namin, ang paliwanag sa amin nung una, kaya binuo ang UBIP para parangalan, para pasalamatan, para i-recognize ang tulong ng mga vloggers during the campaign period, mga kababayan, para maipaupo si Pangulong Bongbong Marcos. Suddenly, and unfortunately, nalaman namin the reason why na binuo yan dahil nagkakabukingan na. Nabuking si Vic Rodriguez sa kanyang mga kabuktutan, sa kanyang mga kalokohan. At ang balita hindi naman namin talaga diretso nalaman. Pero kung i-analyze mo maigi, si Thinking Pinoy or si TP lumabas sa kanyang bibig, sa kanyang mga vlog, lahat ng mga kasiraan ni Vic Rodriguez. At ang alam namin na nagbibigay po ng impormasyon kay TP, etong sila F. Elisa. Okay? Tapos ipinipid kay TP. Si TP ngayon ang nagbabalita. Si TP ngayon ang umaatake. Yung mga member ng UBIP, okay? Yung mga member ng UBIP, yung mga leader, syempre may mga tao yan, Kayo na lang bahala kung sino yung mga tao na matataas na tao dyan dati. Okay? Ang bumuo pala niyan, sila Trixie Angeles, Vic Rodriguez, sila Maharlika. Okay? May mga sub pa na tao dyan na, hindi, na sila yung umaharap sa amin. Alam nyo ba ginagawa nila dati? They want us to attack Thinking Pinoy. And of course, mga kababayan, pabuti na lang. Hindi kami tanga, hindi kami bobo, hindi kami stupido. Bakit kanyo? Nung pinapaatake sa amin si TP, unang tanong, mga kababayan, bakit ko aatakihin si TP? Ano ang dokumento nyo na nagpapakita na mali yung sinasabi ni TP? Wala. Basta siraan lang daw. Okay, fine. Sabi namin, so ibig sabihin, kung ganyan ang rason ninyo, wag atakihin si TP nang wala namang dahilan, kayo na gumawa. Bakit nyo kami uutusan? Hindi kami aso dito na taga-tahol nyo. Hindi nyo kami aso na bayaran. Okay, ngayon nagalit sila sa amin, tinanggal si JDB. Ako na nanahimik, ginawan din ng kwento na naglilik daw ako ng mga impormasyon. Okay, sige. Sabi pa sa akin, explain daw within 72 hours. Hindi ako nag-explain. Bakit? Why should I? Diba? Ang gagawin ko, bakit ako magpapaliwanag sa'yo? Hindi ko nga alam yung kasalanan ko Yung sagot sa akin? Anong sagot sa akin ng leader na yon? Sabi sa akin, sabi ko kasi, bakit ako magpapaliwanag? Ang korte nga, nagbibigay ng sabpina. Sa sabpina, sasabihin sa'yo kung anong kasalanan mo, anong ipapaliwanag mo Para ka sumagot Diba? Para ka mag-reply. Tapos sa'yo, wala kang sasabihin, basta magpaliwanag lang ako. Ano ko, manghuhula? Sabi sa akin, hindi to korte. Para sabihin sa'yo kung anong kasalanan mo, alam mo yun. What? Ayos. So ngayon, hindi namin inatake itong si TP, mga kababayan, kasi alam namin reasonable siya Meron siyang hawak na dokumento, lalabanan mo yung tao, aatakihin mo. Samantalang ikaw, bunganga lang. Sino kami? Surot lang sa kanya. Di ba napakalaking influencer ni TP? Hindi pa kami sikat. Hindi na kami sisikat, sigurado. Ang sagot ko pa dun sa mga tao na nag-uutos sa amin. Sabi ko, ba't hindi kayo umatake? Kayong malalaki ang channel. Kung sigurado kayo, kung certain kayo sa sinasabi ng tao na puro mali ito laban kay Rodriguez, di atakihin ninyo. Bakit hindi kayo bumanat? Bakit kayo nagtatago sa maliliit na vloggers?
Wala ring masabi. Di ba? Tandaan nyo sinasabi ko mga kababayan, hindi lahat ng vlogger na pro-admin na nakikita nyo. Pro-admin talaga. Oh. Siyempre, mahirap magbintang. Pero pag experience, kaya nakita nyo, hindi ako sumasama sa mga bibihira. Oh. Sabi ni Mimi, GP dapat palitan na si John Vic, DDS po yan. Mas mainam pa si Sentry ang ipalit. Kaya nga 'Di ba? Di ba sira ng koalisyon, bakit di niya pinagtatanggal mga bata ni Dutay, sabi ni Dan Zenon. Alam mo Dan Zenon, bakit di niya pinagtatanggal? Yung iba kasi hindi niya alam na mga maka-Duterte. Pagkaharap niya, syempre ang ipapakita ng mga yon, mga kampi niya. 'Di ba? Mga sip-sip sa kanya. Pero pag nakatalikod siya, yun. Doon lumalabas ang totoo. Alam niyo kung bakit pinagtatanggal ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga huli na nasa PCO? Sila naglaglagan. Sila naglaglagan. Oh. Sabi ni Ma'am Missy, may kilala kong pro BBM daw pero hindi ko ramdam. Bahala na kayo dyan. Ako ayaw ko manira, ayaw ko magpangalan ng tao, pero pag sinabanggit ko yung UBIP, bahala na kayo dyan. 'Di ba? Ako, mga kababayan, hindi ako nagsasalita ng tapos kasi danas ko Kaya nga dalang-dala na ako sumama sa mga grupo. 'Di ba? Nakikita nyo ako, nandun ako sa mga kaibigan ko talaga, yung tipong mga hindi nang iiwan. 'Di ba? Kaya ko makipagkaibigan kahit kanino, kaya kong sumama kahit kanino, pero ayaw ko ng plastikan. Tandaan nyo yan. Hindi ako makakapagtrabaho, lalo na ang usapang pera. Diyos mio. 'Di ba? Mahirap man ako, pero okay lang maging mahirap ako. Hindi ko kailangan maging mayaman. Hindi ko kailangan ng sobra-sobrang pera. Oo, lahat tayo kailangan ng pera, pero hindi ko kailangan ng sobrang pera para ipagpalit ang prinsipyo ko at pagkatao ko. Yun lang. PM is the key. Pero PM is the key, baka matatanungin nyo ako sino sabi ko Hindi nyo rin malalaman sa akin. Hindi rin ako magsasalita. 'Di ba? Mahirap kasi mga kababayan, malalaking tao 'yan at saka may mga pera. Gasino ba naman ako? Diyos ko, yung kinikita ko, baka lang 'yun, pamasahe lang. Pambayad lang sa abogado, kulang pa. Yari tayo doon. So, maingat din ako sa mga ganyan, dinidibdib ko na lang. 'Di ba? Kung may mga binabanggit ako mga kababayan, gusto ko lang na kumbaga maging malinaw lang sa ating lahat. Mahirap maging mayaman, GP. Mahirap maging mayaman kung ikaw ay may kinakatakutan. Mahirap maging mayaman kung hindi ka naman nakakatulog ng, 'di ba, ng payapa. Ganun lang 'yon. Pautang ha, Kabsat. Wala namang mauutang sa akin. Diyos mio, Marimar, mga kababayan. Yung ko nga, nakasanla. Diyos ko. Kung alam nyo lang kung gaano ngayon, kahirap. Diyos ko. Pati yung channel natin, yung isa nga, yung 2.0, kumikita na sana ulit. Tapos na, Diyos ko! Ay, nako. Demonetize na naman. Okay, so next topic tayo mga ka-GP Natics at pag-usapan naman po natin, eto daw. Sabi nung isang mamang mataba, mga